Buhay Lakwatsa. Ay, magandang gabi po sa mga aming kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa aming FB followers, mga listeners. Nandito po kami ngayon sa aming bagong papakita sa inyo, papalabas sa inyo. Dito kami sa Dambana o Pantayog ng dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Partner, bakit ba tayo nandito ngayon? Anong petsa ngayon? Aparte, ngayon ay August 31, August 31. ang huling araw ng Paggunita natin. paggunita ng wika, pambansang wika. Oo. Kasi di ba, sineselebrate po natin or ginugunita natin yung pagkilala sa wikang pambansa tuwing Yes. buwan ng Agosto. Buwan Agosto. Oo. At walang iba, syempre, Mhm. ang ama ng pambansang wikang ay walang iba kundi ating Pangulong Luis Quezon. Yes, oo. Kaya mahalaga po na maipaalala. So, sumili po tayo dahil alam mo naman partner, no? Si President Quezon, siya yung, gumawa ng paraan para magkaroon tayo ng iisang wika. Oo. Kasi bakit? Ilan ba ang marami tayong dialect, no, partner? Di ba, parang 134, no? Kasama dito yung mga language. No? Mm-mm. Pero actually, ang ginagamit natin walo. Okay. Ito yung mga Tagalog, ito yung Bisaya, ito yung mga Ilocano. Sample nga? Ano kuranda ka? ng wikang Ano yan? kapampangan. Oo, ano Kapampangan. yun? Ano yun sa Tagalog? Ay, ibig sabihin na, Ano? Sabihin mo. mahal kita. Okay, di ba po? So, yun nga eh. Kasi ang sabi po ni President Quezon, batay dun sa aming binasa, ni research ni partner, sabi niya, maraming talagang dialect ang mga Pilipino, pero kailangan merong isang dialect na gagamitin Para magbuklog. para magbuklod-buklod. And yun nga po, sabi niya yung Filipino. Oo, Tagalog. oo, Tagalog. Oo, kasi bakit daw Tagalog? Ang sabi niya kasi is mas madaling maintindihan. Yes. And mas marami pang ibang dahilan. Kaya siya ang gumawa ng paraan na na magkaroon talaga ng wika ang ating bansa. Bansa. Kasi sabi mo nga partner, no? Para magkaintindihan ang mamamayang At Pilipino. pagkaroon ng kapayapaan. Yun ang pinaka-importante. Yes, opo. So, ayun po, sisikapin namin na mabigyan ulit kayo ngayon ni partner ng mga kaalaman para magbalik-aral po tayo doon sa ating wikang pambansa. Na ngayon nga, ang sinasabi po, nag-diversify kasi napapaiksi na yung mga wika. Maraming bagong Oo nga, yun, lalo na ngayon yung generation, 'di ba? Nakakagawa na sila ng iba't ibang mga salita, no? Oo, pero naiintindihan pa rin naman ng wikang Pilipino. Yes. So, very interesting na naman, partner. Yes, partner, ito dagdag kaalaman sa kanilang lahat. Okay. So, sige po, samahan niyo ulit kami ni partner sa isa na naman pong very interesting na topic para sa araw na ito. Okay, tara na po! Pasok tayo. Partner, isang na namang makabuluhang kasaysayan ang ating ipapamahagi, ipapakinig sa ating mga viewers, televiewers, listeners ng ating programa. Nandito ang memorabilia, history ng ating Pangulong Quezon. So, nakapag-ikot tayo, partner, Yes. no? Ang dami natin nakita, no? Ang dami natin natutunan na dapat nang mabahagi natin sa ating mga nakikinig. Na-discover mo na... Na-discover ko, naging konsehal ang ating Pangulong Manuel L. Quezon. Saan lugar ito, partner? Sa Tayabas, Quezon, partner. Okay, oo. Parang parang may common. Siyempre, naging konsehal eh. Nakita nga kita, parang ang tagal naman tinitigil Siyempre. Gusto mo kumuha pa yata ng tip eh. Siyempre, actually, isa sa mga iniidolo ng ating Pangulong Quezon. At dahil dito sa mga memorabilia, nalaman din natin ang kasaysayan kung bakit merong Yung monumento, yung Dambana, ang Dambana ng Quezon. Oo. Ito pala
open to the public, mag-design ng isang dambana. At ang nanalo rito ay si Architect Ilustre. Okay. May premium 10,000 pesos. No? Kung ginuhit niya yung dambana na yun. At may taas na 66 meters, Okay. yan pala ang edad ng ating dating Pangulong Quezon. Wow, ang dami mo nalaman ha. Oo. Siyempre. At nakita natin din doon sa ating pag-iikot na itong dambana na ito natagalan bago din matapos, no? Oh, partner? dahil parte kulang sa pondo. Oo, yung pala talagang, yung pala, hindi rin talaga ganun basta-basta makagawa ng isang project. Ay, Dahil ang bansa natin nun yun din, kailangan din kulang din sa funds, no? And umabot ng 30 taon Bago na gawa. At ngayon nga po ito, kumpleto na at bukas na sa publiko. At makikita dito, partner, no, ng ating mga kababayan na mamamasyal dito na yung talagang buong kasaysayan ni President Manuel P. Quezon. Kung papaano siya namuno, and then yung kung kailan nakarating dito yung kanyang mga labi, no? Labi, Kasi Actually, parte dito nakahinday ang ating dating Pangulo. At ang mga ginamit na materials dito ay mga marble, first class marble, na galing pa sa Italy. yes, kaya nga. Oo, hindi natin yan natandaan Oo, galing Ako nalaman ko lang na dito Yes, yung asawa niya. honestly, yes. Yung asawa niya dito may nakahinday. Oo, at yung pala inambush, no? Nakalimutan na natin Oo, yan, no? inambos sa Kaya nga, napagkamalan na member ng mga tukbalahan. kalaban, Kalaban. ng kalaban. Kaya, ayun, inambush siya. So, ayun po, ibig sabihin, mga Kabuhay Metro, Kabuhay Lakwatsa, napakahalaga po na makapasyal tayo dito sa Dambana ni Quezon, no? Makikita natin kung paano. Alam mo, habang umiikot ako, partner, yung naging impact niya sa akin, parang lumalalim yung pagmamahal mo sa bansa. Sa bansa. Yes. Oo, At hindi actually. lang sa bansa partner. Yes. Sa ating wika. Correct. Oo, especially nga na ito po, no, sinasabi nga ni President Quezon na talagang mahalaga ang wika dahil Ito ay isang instrumento para sa ating buklod at pagkakaroon ng kapayapaan. At kaya nga po talagang pinahalagahan natin ngayon na para gunitain natin kung sino ba, kasi baka nakalimutan na, especially yung generation ngayon, no? Sino ba ang ama ng wika na Siyempre. ating, pambansa wika na ating bansa? Siyempre, wala iba kundi ang dating Pangulong Manuel Luis Quezon. Oo. So, sige po, anyway, sana makapasyal po kayo dito para madagdagan naman ang ating kaalaman or ma-refresh yung mga nilulumot na Pero, na ating kaalaman. Actually, partner, ang the best na magpapasyal dito, Oo. yung mga estudyante, siguro, elementary and high school, at even college. That's siyempre, welcome sa lahat itong dambana. Ito yung nagkakaalaman, karunungan, para sa ating heritage, sa ating kultura, Yes. at sa ating kasaysayan. Kaya mga viewers, listeners, FB followers, hinihikayat namin kayo ni partner either rito na bisitahin ang dambana ng ating mahal na Pangulong Manuel Luis Quezon, kung saan makikita natin ang memorabilia, history, at kung paano siya namuno partner. Yes, oo. Sigurado, hindi na sayang ang inyong oras kapag kayo ay nagpunta dito. Okay, partner? So, paalam na tayo. There's a lot more to see. To see? Love the Philippines. Ako po si Arnold Divina. Ako naman po si Aida Gonzalez. Buhay Lakwatsa! Araw gabi! Partner! Ano ba ito, harana? Hindi, partner. Nandito okay. ngayon tayo sa Bulaluhan ng Ramirez Street. Dito sa may Rotonda, Manila. No? Kasi yung grupo natin, pagkatapos magtrabaho, maglalakwatsa naman dito sa masarap na Bulaluhan sa Ramirez Street ni Aling Ellie. Yes. Oo, mahal. Aling Ellie, kamusta na po kayo? Mabuti po. Oo, napadami kain namin eh. Ang sarap pala ng bulalo nyo.
Thank you po. Thank you. Oo. Tsaka yung homemade na na longganisa. Kaya sabi ko dalang Oo. kayo. Kasi ano po yun, dito rin ginagawa. Gawa nyo. Ay, hamonado ba? Hamonado Parang ba yun? hamonado. Oo, parang kalasan ng batotay. Hindi ko alam. Yung sa longganisa ng Kabanatuan. Talagang nilasak mo, partner. Siyempre, Yun partner, yung Sulit. pagkakain. Sulit. Sulit na sulit ba? O sige, di ituloy-tuloy natin. Matapos tayong mabusog ngayon, tuloy-tuloy na. Kasi na-curious tayo, partner Doon sa nakita natin, ang daming tao, no? And tanungin nga natin si Aling Eli. Oo. Ma'am, ilang taon na ba itong bulaluhan ninyo dito? 40 nito. 40 years na. 4-0. Yeah. Halaga? 4-0? Hindi nagsimula kayo, 19 Ate, ano ba? 1983 daw. 1983. Kasi gumraduate ka 1987 no? 86. Hindi naman Hindi, dito. 84. Nag-start ito dun sa tapat ng PLDT. Hindi Diyan sa Espanya. Di ba, PLDT yon. Okay. Tapos nasa labas, meron kaming karton. Nung una, Kaliton. ang tinda lang nila noon, wala pang bulalo. Ang tinda lang nila noon yung sopas, yung sotanghon na may itlog. Ang daming di ba, tabi-tabi yung mga beer house doon. Hanggang sa naisip nung bayo ko na, sabi niya, siguro kailangan magtinda tayo ng pagkain. Kasi ito parang merienda lang Ayun, nag-start kami doon. Alam niyo ba yung kumakain? Hindi pa tapos, may nasa likod na. Hindi, ganun, kaano. Kasi noon, magkano lang ang bulalo? Mura lang. Kumakain sila ng masarap na bulalo na may with rice. Ba't ka kakain ng mga kung ano-ano, lugaw-lugaw? Yun. Tapos taxi. Tapos Anong taxi? Yung mga taxi. Taxi driver. Taxi driver. Talagang doon sila. Hanggang sa, naisip namin, nung nag-start kami, 10 kilos na bulalo. 10 kilos, partner. 10 kilos. Naubos yung sa loob 10 ng... kilos, 3 piraso lang. Ang 1 kilo po ng bulalo, 3 piraso lang. Okay. Okay. Tapos, yan? Puro talagang paaya, binti. Hindi naman talagang, ilan lang ba ang niyan, baka o kalabaw, ilan lang sila. Hanggang sa madalit sabi, nung tapos yung mga 10 years na, 100 kilo na. Daang kilo. Daang kilo na. 100 kilo na. Dito yun niluluto. Kasi ito, Bahay. oo, bahay ito, na inerkila namin. Narentahan nyo. Tapos dadalhin doon. Okay. Pagkano na, malaking kaldero. Di ngayon, sabi nung brother ko, aba, sa dami ng mga kumakain, naku, magagawa ang PLDT. Aalis na kayo. Oo. Parang squatter lang kasi yun. Kaya madalit sabi, yung mga kumakain, binuksan namin tong harapan na yan. Bahay ito, binuksan. Dito sila. Yung lahat ng kumakain doon, punta sila rito. Napuntahan dito, kahit malayo. Oo, ano to ha? Residential ito. Hindi ito commercial. Buti hindi kayo nareklamo. Hindi, Hindi kami ako nga lang kumakain. daw ang unang, nabuhay nga daw yung street. Okay. Kasi noon, nagkaroon na ng na ganun. Nakilala itong street na to dahil sa Nakilala inyo. po yun. Kaya ang akala nila, yung Ramirez, aplido. Pala Hindi, street. street yun. Ramirez street. Balita ko, Aling Eli, bago mag-pandemic, punong-puno daw yung street na to Sarado. Sarado po kami kasi puro take out lang. Kasi bawal pumasok. Ito, before pandemic. Before pandemic po, bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic. Ay, puno po talaga. Napasyal ka na, di ba? Punong-puno. Ito, puno ito. Lahat. Yung Basta street po na yan, yung oras- sarado. Basta po yung oras ng pagkain. Kailangan naman po tabuin mo sila. Oo. Di ba? Sige, lahat ng Yun, awa ng Diyos hanggang sa ngayon po na ganun pa rin. Kung noon 100 kilo, Ngayon. Ngayon, 10 kilo? hindi, 300 kilo. 300 kilos po. Grabe. Pero partner, alam mo, Bulalo nun. grabe, no? Pero alam mo, partner, kung ano yung na-catch ng attention sa akin dito. Alin? 40 years sila nagtitinda ng ganyan. Masarap na pagkain, bulalo. Pero nabanggit ni Aling Eli na halos wala silang kinikita. Sa ngayon, Na talagang parang break even lang talaga sa parang ngayon. passion nila yung pagluluto at tinatangkilik yung luto nila, no? At very minimal lang kitaan nila, no? Oo, ang sinasabi nila partner nga na yung
yung pagtulong, yung at least nakakabigay sila ng employment, para it's Trabaho, more than yeah. enough. Parang yun na rin yung income. Tama po ba yung aming Tama po. understanding? Tama ng po yun. partner? Kaya minsan po pinag-uusapan namin, sabi namin, alam mo kung di inyo itong lugar nito, nako, matagal na tayong nagsara. Pero paano yung mga tao? Nung pandemic yung mga tao namin na 40, nagbabayad kami apartment. Kasi hindi sila makauwi. Nag-stay in sila dito. Stay na sila. Ngayon po, miski ngayon yung mga tauhan namin naka-apartment. Wala kaming lugar eh. So, yung panahon ng pandemic na yun, continue operation nyo. Opo, pero ano lang, bukas lang na puro lang, Take take out. out. Okay, kumusta po yung sales nyo? Konting-konti. Parang Kung dati, sa nagluluto kayo ng pagkain 100 kilo. Nung pandemic, ilang siguro mga 30 kilos. 30 kilos. Pero at least, At least, buhay pa rin. Yes. Buhay Oo, pa rin. kasi tsaka ang iniisip namin noon, paano namin papakainin yung mga tauhan namin. Tauhan nyo. Oo. Kaya yung habang may nabebenta ka, may pagkain sila. Hindi mo sila pwedeng gutumin. Siyempre, Di ba? Sabihin na natin na konti na nga lang yung binibigay na sweldo sa kanila, wala mo silang ginagawa. Dini-dininak. Ganon ang ano. Kaya sabi namin, sige, tuloy lang ang buhay. So partner, bago tayo tuloy-tuloy na magpaalam, no, sarap pakipagkwentuhan, no, kay Aling Ellie. So nakita, ano po yung, sa pagnenegosyo nyo, 40 years, syempre, ano yung naging sikreto nyo doon para maging lasting? Kasi alam naman natin na hindi lahat naglalast, no? Pero sa nangyari Ano po, consistent at ang aming nagluluto, kapatid namin. Oo. Kaya po hindi kami po pwede na bara-bara. Ay nako, mapupukan kaming sibuyas na malaki. Lahat ng maganda. Sabi niya, ibibigay mo sa tao yan, kailangan best. Anong gusto mo, yun ang bibigay mo. Wow. The same ang lasa noon at hanggang ngayon. quality, partner. Partner, quality. Yan ang dapat Consistency. yes, Opo. tama nga, Yun. consistency. Yan ang dapat mapakinggan o mapanood ng mga gusto magnegosyo ng pagkain. Totoo po Yes, yun. yes. Partner, yun, di ba? So, consistency, quality, importante. Oo, para hindi mag-suffer yung pagluluto nila. No? Aling Eli, etong coffee shop nyo, kailan po natayo yan? 2018. 2018. Ang tawag dito, balakutsa. Balakod Ah, siya. Balikot siya. Balikod siya. Ito yung ginagamit nila na parang sweetener. Oo. Hindi yung sugar natin na Hindi ano. yung sugar. Kailangan ng iba cookies eh. Akala ko hindi palot ito siya. Kala nila cookies. So, partner, hindi ito galing sa sugar cane. Sugar cane. Sugar cane din, kaya lang ibang iba yung form niya. Alam mo, partner, kasi lasyo siya ng ano, yung parang bao. Na panutya. Na panutya. Ganun ka. Kaya lang yung brown. Brown, no? Yan white. Oh, tama ako, ha? So, ayun. So, more or less, partner, nakuha na ba natin lahat ng Meron pa, yung, partner. importante. Kaya pa, partner, Oo. kailangan malaman natin kay Aling Ellie kung ano mapapayo niya sa mga gusto magnegosyo ng ganito. At nung nakaranas ng pandemya, anong ma-advise mo Oo. sa mga gusto magnegosyo ng ganito? Kasi po ang kailangan talaga, yung gusto mo ang gagawin mo. Mahirap po kasi yung gusto ko lang nito, mamaya ayoko na. Hindi ganoon. Kasi on and off yan eh. Hindi naman tuloy-tuloy, di ba? Kung hihina yung loob mo na, ay bakit walang benta ngayon? Ay tapos wala na naman benta ngayon. O, ito ka na. Parang nasira na yung gusto mo kasi tuloy-tuloy eh. Hindi naman ganoon. Talagang meron ganoon. Darating ka, dadaan ka doon sa medyo ano ba ito, Lord? Kasi po kami, number one talaga, ang Diyos, doon kami naniniwala. Hindi Correct. mo kami pababayaan. Correct. Kaya po yun. Kaya dire-diretso lang. Good. So, very clear, partner, ang message ng ating naging pakikipagkwentuhan kay Aling Ellie. Huwag hihinto. Oo, wag hihinto. So, and sinabi niya nga na kailangan gusto mo yung ginagawa mo. Passion. Otherwise, pagka nga merong struggle, give up ka Gigigap na. ka. Yun, partner. So, paano? Yun ang wisdom ng isang nagnenegosyo sa Migit 40 years old. Yes. 40 years na pagnenegosyo. Oo. So, okay. Paalam na tayo, partner, para game mo. So, anyway, baka may pahabol si Aling Aling Ellie. Oo, sa mga future
Negosyante. Oo. Basta po unahin natin ng Panginoon, sundin natin yung gusto natin, at siya ang bahala sa akin. Yes. Praise Amen the lang Lord. po. Amen. Amen. Ayan, partner. So, nabusog na ang ating Sigmura busog pa nga tayo ngayon ng wisdom. ng wisdom. Sa isang mahusay, magaling na magnegosyo. Talaga bang nasarapan ka sa bulalo? Ang sarap. Ang sarap. Balik-balik hinga kayo. na. Hindi. Huminga ka na. Hindi, kailangan ko malaman kung magkano yung babayaran ko. No, hindi po. Magkano yung babayaran ko? Hindi. Ay, hindi po pwede. Hindi. Kumain po kami. Okay lang Ay, hindi po po, yan. hindi po. Ayan, so huminga ka na ngayon. Bigyan mo nga at bibigyan natin siya ng discount. Ayaw pumayag eh. Para po kami. Maraming salamat po Sige sa po. mga viewers and listeners. Maraming salamat. Natapos mo naman kami at nakilala namin si Aling Ellie. Sana po, tangkilikin ninyo itong bulaluan sa Ramirez Street. No? Napakasarap, napakamura, napakalinis ng pagkain at talaga namang signature ang bulalo dito. Thank you po. Salamat. Sige, partner. So, ayun po, sana ay nag-enjoy po kayo at of course, natuto doon sa aming isa na namang pinaglakwatsahan. Yes. Date partner. Oh, paano partner? There's a lot more to see. Love the Philippines. Ako po si Arnold Divina. At ako naman po si Aida Gonzalez. Bye! Buhay Lakwatsa.